Ako si Maria at ito ang aking kwento. Umamin ka nga sa akin, may kasalanan ka ba kay sir? Nakahinga si Harleen ng malawag. Akala niya mabubuko na sila. Wala ah. Ano naman magiging kasalanan ko sa kanya? Ikaw talaga. Kung ano-ano iniisip mo. Aniya. Sabagay, tama ka. May iba pa ba siyang sinabi sa'yo? Umiling ito. Wala na. Kinumpirma lang niya kung kasama kita at sinabi kong oo. Baka kasi hanapin kanya kin Aling Marcela, edi pati sila mag-aalala. Pagkarating nila sa tapat ng malaking gate ng villa, nagpaalam na to sa kanya. Bye, Harleen. Sinundan niya ang taxi na papalayo. Nang mawala to sa paningin niya, saka siya bumuga ng hangin. Naalala niya ang nakita niya kanina. Ayaw niya mag-isip ng di maganda pero hindi niya maiwasan. Ganito pala ang pakiramdam na magselos, masakit sa dibdib at makirot. Napapitlag si Harleen sa gulat nang bigla may humila sa kamay niya, si Fernan. Mukhang kanina pa to naghihintay sa kanya. Inila siya nito at dinala sa kotse nito na nakaparada sa may hindi kalayuan. Pagsakay nila agad tong nagpaliwanag sa kanya. I know you saw us, Harleen. Hindi siya sumagot. Tumingin lamang siya sa labas ng bintana. Tinted ang salamin ng kotse nito kaya hindi siya nababahala na makita sila sa labas. Maybe it's not what you think. Inawakan itong kamay niya at tinalikan. Nakita lang kami ni Ines for some reason, but we clearly know our boundaries. Hiwalay na kami. Ikaw na lang babae sa buhay ko. Talaga? Nang tumango ito, yumuko siya upang itago ang tuwa sa kanyang mukha. Pero inawakan itong baba niya at inangat ang mukha niya. Are you jealous? Lumikot ang mata niya. No, bakit naman ako magsaselos? Nakangusong sagot niya. Tumaas ang sulok ng labi nito. Really? Sinabi ko na ngang hindi eh. Hinding-hindi siya aamin. Nakakahiya kasi. Baka mamaya isipin nito isip bata siya. Napapikit si Harleen nang patakan nito ng halik ang labi niya. Well, you shouldn't be, baby. Wala kang dapat ikaselos dahil ikaw ang mahalaga sa akin ngayon. Hinatak siya nito para ipatong sa kandungan nito. Ang mabuti pa, sulitin na natin ang oras natin na magkasama tayo dito bago tayo pumasok. Fernan? Pagkatapos na mainit nilang tagpo, pagod na sumubsob si Harleen sa dibdib ni Fernan habang hinihingal silang dalawa. Napangiti siya nang yakapin siya ni Fernan. Ang higpit ng yakap nito, parang ayaw siyang pakawalan. Para siyang sira na nakatingin sa kawalan habang nakangiti. Simula nang sabihin sa kanya ni Fernan na siya lang ang mahalaga dito, di na nawala ang ngiti sa labi niya. Sapat na sa kanyang malaman na mahalaga siya. Yun naman ang mahalaga sa relasyon eh. Ang pahalagahan ka ng taong mahal mo. Harleen ha, nagtataka na talaga ako sa'yo. Palagi ka na lang nakaayos kapag pumupunta ka dito. Umamin ka nga. May lalaki ka bang nagugustuhan dito? Sa aling department? Sige na, umamin ka na kasi. Pamamilit ni Tanya sa kanya. Ano bang sinasabi mo? Nababagot lang ako sa bahay, kaya palagi akong pumupunta dito. Tsaka alam mo naman na di pa ako pinapayagan pumasok ni Kuya Fernan sa catering, diba? Kailangan ko mag-aral ng mabuti. Nakakabagot kaya mag-aral. Dahilan niya. Pasimple siyang sumilip sa office na Fernan. Nasa loob siya? Oo, nasa loob. Marami siyang tinatapos sa trabaho. Inila ni Tanya ang upuan niya papalapit dito. Napapansin kong bati sa'yo na sir ah. Aba, kung iba lang narito, baka pinalayas na niya. Napanunok siya ng laway. Mabait. Dapat lang no. Ang sama naman niya kung susungitan niya ako matapos ko siyang dala ng pagkain. Napaayos sila ng upo ni Tanya nang lumabas ng office si Fernan. Hinintay niyang tapunan siya nito ng tingin pero dire-diretso tong umalis. Saka lamang siya napukaw na magsalita si Tanya. Nakita mo na? Ganyan siya sa lahat. Akala mo, Hari, niyang batiin pabalik ang mga empleyado niya, hindi pa niya magawa. Pareho sila ng daddy niya. Mumulong si Tanya sa kanya. Pero mas marami ang takot sa kanya. Di ko alam kung bakit pero ang usap-usapan, gumagamit daw ng dahas si Sir kapag gusto niya. Kaya nga binansagan siyang walang puso't konsensya eh. Kahit si Aling Marcel, alam ang bagay na yan. Di niya maiwasan ng malungkot. Di naman ganun kasama si Fernan katulad ng sinasabi ng iba. Mali lang ang pagkakakilala nila sa binata. Napatunayan niya yon kapag magkasama sila. Hindi lang ngumingiti o namamansin masama na. Ang mga tao nga naman. Saan ka pupunta? Tanong ni Tanya nang tumayo na siya.
May pupuntahan lang ako. May inutos kasi sa akin sa Aling Marcela eh. Sige ha, maiwan na kita. Paalam niya rito bago nagmamadali, sinundan si Fernan. Tingnan mong babaeng yun, di na naman ako hinintay. Nasabi na lang ni Tanya habang nakatanaw sa papalayong kaibigan. Lumingali nga si Harleen pagdating nga sa parking lot. Di niya naabutan si Fernan. Exclusive parking ito kaya't lahat ng mamahaling kotse na narito sa Crawford Building ay pag-aari ni Fernan. Nakalis na kaya ang gamit itong kotse ngayon? Napasingap siya sa gulat ng pagharap niya. Nasa harap na niya ang binata. Fernan naman, huwag mo naman akong ginugulat. Inawakan nito ang kamay niya at pinagbuksan pa siya ng pinto. Kapag ganito si Fernan, kinikilig siya. Simpleng bagay lang naman ang ginagawa nito, pero mas ayod para sa babaeng katulad niya na mababaw lamang kaligayahan. Saan tayo pupunta? Tanong niya na mapansing iba ang tinatahak nilang daan. Hindi tong daan ng restaurant na madalas silang kainan. We're going somewhere where I could make you happy. Napatingali siya sa malaking mall na hinintuan nila. May sumalubong na kalalakihan at kababaihan para i-assist sila. Sinamahan sila ng mga to ni Fernando parang napaka-importanting tao nila. All of you can leave, now. Utos ng binata sa mga to na agad naman ng mga tong sinunod. Choose whatever you want here, Harleen. Kahit ano basta gusto mo at kasisiya mo. So, ibig palang sabihin, shopping ang ibig sabihin ni Fernan. Pero ang sabi ni Tanya at ni Aling Marcela sa kanya, hindi namimili si Fernan dahil may personal shopper ang pamilya nito. Kumunot ang noon nito na mapansin ang paninitig niya. Why? Don't you like to buy anything? Wala ba ditong kailangan mo? Umiling siya. Gusto niyang supilin ang ngiti sa kanyang labi pero hindi niya magawa. Masaya lang ako kasi gusto mo pala akong pasayahin. Natigilan to, nag-iwas ng tingin. Bayad ko to dahil pinasama akong loob mo na isang araw. Lalo siyang napangiti sa sinabi nito. Kung ganun gusto pa na nitong bumawi. Hindi pa lang ngiti si Fernan, hindi to super sweet at dito katulad ng napapanood niya sa mga palabas na mahilig magsabi ng matatamis na salita. Minsan lang tong sweet at malambing. Kaya naman kapag inaatake to ng kaswitan kagaya nito ay talaga naman kinikilig siya. Ang sarap sa pakiramdam na hindi lang siya mahalaga para dito. Ayaw rin ito na sumasama ang loob niya. Hindi pumayag si Fernan na hindi niya kunin lahat ng gusto niya. Kaya naman para iparamdam dito na hindi na masama ang loob niya, kinuha niya lahat ng maibigan niya. Tigi-isang pares lang naman ng bestida at rubber shoes ang gusto niya. Pero halos hakutin na nito ang lahat ng brands and designs na kakasya sa kanya. Mapa bag, dress, heels, rubber shoes at iba pa. Sa sobrang dami, pinadeliver na lang to ni Fernan sa bahay. Inabot sila ng halos 4 na oras ng pamimili. Nilibot ni Harleen ang tingin ng paligid habang naglalakad sila. Wala siyang nakita maski isang tao sa paligid. Di tulad pag magkasama sila ni Tanya na namimili sa mall na pinupuntahan nila. Maraming tao at seksikan. Dapat tingin siya sa kamay niya na kinuha ni Fernan. Ang init ng kamay, malaki at magaspang. Masarap hawakan. Salamat nga pala, Fernan ha? Lumingon to sa kanya, kunot ang noo. For what? Para sa araw na to. Tinaas niya ang kamay nilang magkahawak. Napakasaya ko kasi gusto mo akong sumaya ngayong araw. Huwag ka mag-alala, wala talaga akong sama ng loob sa dibdib ko. Sumilay ang simpatikong ngiti sa labi nito. Ganito talaga ang ginagawa ng nobyo para alisin ang selo sa dibdib ng babaeng mahalaga sa kanila. Namula ang pisngi niya. Hindi nga sabi ako nagsiselos eh. Tumawa lang to sa pagkakaila niya. Ganun ba ka-obvious na nagsiselos siya? Pero sinong hindi magsiselos kasama nitong ex nito? Magkahawak ang kamay nilang dalawa habang naglalakad palabas ng mall. Walang katao-tao kaya malaya silang maghawak kamay kagaya nito. Pakiramdam niya malaya silang dalawa na ipangalandakan sa lahat na silang dalawa na. Napahawak ang isang kamay niya sa tiyan nang tumunog yon sa gutom. Tulad ng palagi nitong ginagawa kapag tumutunog ang tiyan niya, tumatawa ito. Di niya tuloy maiwasan tumitig sa gwapo nitong mukha habang tumatawa. Ang sarap mong titigan. Natutup niya ang bibig. Ang ibig kong sabihin, gutom na ako. Tama, gutom lang ako. Lalong lumakas ang tawa nito. Kailangan pala natin magmadali para makakain na. Nakakatakot baka ako pang kainin mo. Napahawak siya sa pisngi sa hiya. Kasi naman tong bibig niya, traidor at hindi makontrol.
Baka mamaya isipin ni Fernan itong iniisip niyang kainin. Sa restaurant kung saan sila madalas kumain pumunta. Wala kasing masyadong tao dito kaya't palagay ang loob nila na walang makakakita sa kanila. Pagkapasok nila sa loob, nag-order agad sila ng pagkain ni Fernan. Dahil alam nitong gutom siya, nagdagdag pa ito ng ibang dish para sa kanila. Palagi mo bang iniinom ang mga vitamins mo? Tanong ni Fernan sa kanya habang iniintay ang order nila. Tumango siya. Good. Don't forget to drink those medicine dahil para sa katawan mo yon. Okay, sir. Ano yan? Nasa maludo pa. Napasimangot siya na mapansin napakaraming pagkain ang in-order nito. Halos puno ang mesa nila. Palagi nilang ganito ang binata sa tuwing kakain sila sa labas. Di naman nila ito nauubos kaya't nasasayang. Stop pouting your lips, baby. Baka kagatin ko yan. Biro nito, lalo siyang napanguso. Kasi ikaw, sinabi ko na nga sa'yo huwag kang o-order ng ganito kadami sa susunod Oo, malakas siyang kumain, pero marami pa rin to. Tinawanan lang siya nito at pagkatapos kumain, nagpaalam siyang pupunta ng restroom. May napanood kasi siyang video na isang dapat gawin para manatili kang maganda sa harap ng taong mahal mo. I-check ang itsura mo pagkatapos kumain. Inayos niyang mukha. Nagpahid ng lipstick muli sa labi. Ayan, maganda ka na ulit. Aniya sa harap ng salamin. This is frustrating, Mommy. Palagi na lang siyang di sumisipot sa date namin. Palagi niyang pinaparamdam sa akin hindi niya ako gusto. Mommy, please do something. Napatingin siya sa babae na kapapasok lang sa restroom. Abala to sa pakikipag-usap sa cellphone na hawak nito. Halatang inis na inis dahil kahit wala nang kausap, panay ang mura nito. Nang malaglag ang lipstick nito sa bandang paanan niya, dinampot niya to at inabot dito. Oh well, thank you. Napasingap to na makitang mukha niya, napaatras sa gulat. Miss, baka madulas ka. Babala niya sana na makitang matatapakan itong compact powder, pero nagpatuloy to sa pag-atras. Nadulas to at bumagsak ng nakatihaya. Tutulungan niya sana tong tumayo nang may tumabig sa kamay niya. Sa palagay niya kasing edad ito ng babaeng natumba, maganda din at morena. Don't touch my friend with your filthy hand. Asik nito sa kanya. Nag-alalang bumaling to sa kaibigan na nakatulala pa. Come on, Lucy, stand up. Tinutulungan nitong tumayo si Lucy. Tell me, tinulak ka ba ng babaeng to? Nagkakamali ka, miss. Hindi ko tinulak ang kaibigan mo. Shut up! Hindi ikaw ang kausap ko. Putol ito sa kanya. Makakatayo ka ba, Lucy? Do I need to call an ambulance? No need, Marco. Umalis na tayo. Sinundan niya ng tingin ng dalawa. Mukhang mayayaman ng dalawa at kagalang-galang base sa pananamit. Kaso lang mukhang kaugali to ng ate Ines niya. Tutulong na nga ako, nasisi pa. Tapos di man lang nilinaw ng babaeng kasama nito na wala akong kasalanan. Napailing na lamang si Harleen. Ang mga tao nga naman, kahit walang ebidensya handang manisin ng iba, naalala niyang mukha ng babaeng tinawag na Lucy. Kung magulat to at manlaki ang mata, daig pa ang nakakita ng multo. Sinipat niya ang mukha sa salamin. Di naman ako mukhang multo. Muntik siyang mapatalon sa gulat ng paglabas niya. Nasa tapat na ng pintuan si Fernan. Nakakagulat ka naman. Anong ginagawa mo dito? Hindi dito ang banyo ng mga lalaki? Ginuso niya ang nasa kabilang dulo ng pasilyo. Doon ang banyo niyo. Inatak nito ang kamay niya. What took you so long? Kanina pa kita hinihintay dito. Tumingin siya sa suot niyang relo. Nanlaki ang mata niya. Halos isang oras pala siya sa loob. Nag-isang linya ang kilay nito na makita ang makapal niyang lipstick. Sorry ha, nahirapan kasi ako maglagay ng pantay lumalagpas. Inampas niya to sa dibdib nung halikan siya nitong bigla sa labi. Mabilis ang kilos, bumalik siya sa loob ng restroom. Nagpapadyak sa Ines na makitang kumalat ng lipstick niya. Tatawa-tawa pa ang loko paglabas niya. Kasi naman, Fernand ang hirap kaya mag-apply nito. Halos mga pal na ang labi niya sa paulit-ulit na pag-apply sa labi, tapos ikakalat lamang nito. Napahinto siya sa pagrereklamo ng hawakan nito ang pisngi niya. Inangat nitong mukha niya at tinitigan ang labi niya. Naparunok to habang nakatitig sa labi niya. Kaya naman namula siya. Alam niya kapag ganito ang klase ng tingin ni Fernan, ibig sabihin, natatakam to na halikan siya. Hindi mo na kailangan mag-lipstick dahil maganda ka kahit wala yan. Hinaplos ng hinlalaki nito ang labi niya kaya napapikit siya. I love how simple you are, baby. Bagay na bagay sa kagaya ko.
Napadilat si Harley nang manamdaman nang may malamig na bagay ang dumampi sa kanyang leeg. Namilog ang mata niya habang nakatingin sa white gold necklace na sinuot nito sa leg niya. Nang sipatin niya to, nakita niya ang initials na F and H sa pendant nito. Para sa akin to? Nang tumango si Fernan, yumakap siya dito. Thank you, Fernan. You are just hallucinating, Lucy. Itong napapala mo sa walang tigil mong pag-iinom eh. Ilang beses ko bang sasabihin sa'yo, tigilan mo na ang pakikipag-hangout sa mga kaibigan mo. Why don't you just help me to manage your lawless company? Kaya mababang tingin niya sa'yo at di ka mapagkatiwalaan dahil wala kang ginawa kundi maglustay ng pera ng pamilya? Kastigo ni Agnes sa anak. Pero mommy, nagsasabi ako ng totoo. Giit ni Lucy sa ina. I saw it with my own eyes. Kamukhang kamukha ni Tita Harley ang nakita ko. Stop it, Lucy. Hindi mo nakita si Harley. Kaya paano mo natitiyak na siyang nakita mo? Dinadagdagan mo lang ang problema ko. Wala ka na nga may tulong sa kumpanya, nagdadala ka pa ng kahihiyan. Ano na lang ang sasabihin ng lolo mo sa'yo kapag nakarating sa kanya na naon siya may meeting dahil pumasok ka na lasing sa boardroom? Yumoko si Lucy. I'm sorry po, Mommy. Bihira lang magalit ang mommy niya. Most of the time, kalmado ito. Ngunit ngayon, sumigaw ito kaya't ibig sabihin, talagang di nito nagustuhan ang ginawa niya. Pero hindi naman siya nagsisinungaling eh. She saw a woman who exactly looked like her Tita Harley. Hindi pala siya lasing na makita niyang babaeng yon, kaya't siguradong hindi siya namamalikmata lang. Di na lang siya nakipagtalo pa sa mommy niya. Di rin naman ito magpapatalo at di rin naman ito maniniwala eh. Go back to your work, Lucy. Ayoko nang mauulit to, maliwanag ba? Yes, Mommy. Good. Now go. Taboy ni Agnes sa anak. Nang lumabas to, napahilot siya sa kanyang ulo. Hindi na talaga to magbabago. Wala nang inatupag kundi gumimik, maglustay ng malaking pera. Kaya't lalong sumasama ang tingin dito ng kanyang ama. Kung hindi niya sana to pinalaki sa sunod sa luho, hindi to lalaking ganito. Kasalanan niya to eh. Pero ano nga bang magagawa niya, kundi ang gabayan to at gawin ang lahat para dito. Miss Ocampo, tawag niya sa kanyang secretary. I-cancel mo bukas lahat ng appointment ko. Bibisitahin ko si dad sa ospital. Copy, ma'am. Tugon nito. Ma'am, galing nga po pala dito si Sir Lucero. Pinapasabi niya po na iba daw ang meeting sa blind date, kaya sa susunod daw wag sasayangin ng mahalagang oras niya. Sumandal si Agnes sa kanyang swivel chair. Hanggang ngayon, matigas pa rin ang puso ng binata para magustuhan ng kanyang anak. Kinuha niya ang cellphone, tinawagan si Mr. Salvacion, ang ama ni Lucero, ang kaibigan ng kanyang kaibigan, o mas tamang sabihin na dating kaibigan. Oh, hi, Mr. Salvacion. What do you want? Putol agad nito kay Agnes. Kung tungkol to kay Lucero, wala tayong dapat pag-usapan, Miss Sanremo. Huwag mong ipasa at ipamana sa anak mo ang kahibangan mo. Toot, toot, toot. Nawala ang ngiti sa labi ni Agnes nang putulin agad ng lalaki ang usapan nila. Hanggang ngayon hindi pa rin siya nito napapatawad sa kasalanang ginawa niya na tanging ito lamang at siyang nakakaalam. Kinagabihan sa bahay ng mga Salvacion. Kuya, pinapatawag ka ni Daddy. Tawag kay Lucero ng kapatid na si Cathy. Mukhang mainit ang ulo ni Dad nang dumating siya. Siguro tungkol na naman to dun sa mag-ina. Tumagis ang bagang ng binata. Sa study room siya pumunta kung saan madalas magkulong ang daddy niya. Matagal ng workaholic ang kanilang ama. Bago pa pumanaw ang mommy nila, ganito na to. At di na nagbago pa at dito siya nagmana. Dad, umupo siya sa tapat ng mesa nito. Is it about them? Oo, tell me. Nag-set up na naman ba ng appointment si Agnes at si Lucy na naman ang pinapunta niya? Nang tumango siya, tumiim ang bagang nito. Makinig ka. Iwasan mo silang mag-ina. Hindi sila makabubuti sa iyo o sa pamilyang to. Kilala ko si Agnes, alam ko. May kinalaman siya sa nangyari noon kay Harley. Hindi natin alam ano pa ang kaya nilang gawin para makuha nilang gusto nila, kaya mag-iingat ka. Nagpatuloy ang matanda habang matama na nakikinig ang binata. Hindi si Lucy ang gusto ko para sa iyo. Oras na makita ng anak ni Harley, tuto pa rin namin ni Tito Luther ang pinag-usapan namin. Siya ang magiging fiancé mo. Siya lang at wala ng iba. Naglaro ang ngiti sa labi ni Lucero ng maalalang dalaga. Dagdagan naman si Samuel na makita ang kakaibang ngiti ng anak. Hindi ito ngumingiti ng ganito noon sa tuwing pinag-uusapan nila ang nawawalang anak ni Harley. Lucero, don't tell me na...
Nakangiting pinutol nito ang ama. Yes, Dad. Nakita ko na siya. Really? Kung ganun, magandang balita yan, anak. Ang kaninang mukha ni Samuel na hindi may pinta ay nagkaroon ng sigla. Sigurado ako matutuwa si Tito Luther na malaman ito. Nakausap mo ba siya? Sinabi mo ba sa kanyang tungkol sa lolo niya? Umiling ito. No, Dad. Mailap siya sa ibang tao. Mas makabubuti siguro kung unti-unti ako magpapakilala sa kanya para hindi siya mabigla sa mga malalaman niya. Why, Dad? Tanong niya sa daddy niya na mapansin na may pananodyo sa tingin nito. You're smiling, Lucero. Nagustuhan mo ba siya agad? Nagustuhan? Mahina siyang natawa sa sinabi ng daddy niya. Interesante siya, Dad. Hindi siya tulad ng ibang babaeng natutulala sa kagapuhan ko. Tumawa ng malakas si Samuel sa sinabi ng anak. Ganyan na ganyan si Harley nung nakilala ko. Hindi tuloy ako makapaghintay na makilala siya. Gusto ko rin malaman ano pa ang dahilan, kaya napapangiti niyang pahikan sa babae kong anak. Napailing si Lucero sa sinabi ng ama. Sa katunayan, hindi lang si Lolo Luther ang umaasa na makikita ang apo nitong si Harleen, pati na rin ang kanyang ama. Ngayong may lead na sila kung nasa ng dalaga, titiyakin ng dalawang pamilyang maibabalik to sa tunay nitong pamilya. Ano kaya ang mangyayari sakaling magbalik na sa tunay niyang pamilya si Harleen? Ano ang gagawin ng mag-inang Lucy at Agnes kapag nangyari ang bagay na yun? At ano ang mangyayari ngayong tila may love triangle na magaganap oras na makabalik si Harleen sa tunay niyang pamilya? Yan ang ating aalamin sa susunod nating kabanata.